May nakita ako mainstream media kanina dito. Channel 7. Diba? Pero pansinin nyo, sumisigaw ho tayo, ipinaglalaban ho natin ang anti-corruption. May nakita ba kayong mga mainstream media? Bakit? Natatakot sila na mapersilapit sila. Salamat naman po at hindi po kayo umalis. Napakalata namang cloud seeding ito. Anyway, magandang hapon po sa inyo lahat. Sa wakas, natupad na ang pangarap ng ating mga kababayan. Sa Cebu, nagbenta na po sila ng 20 pesos na bigas. Dahil nagkalindol. Kung hindi pala magkalindol, hindi magbebenta ng 20 pesos na bigas etong administrasyong Marcos. Saan ka makakakita? Sino po ba mga taga Cebu sa inyo rito? Meron po ba taga Cebu? Taga Cebu? Meron po ba? Saan ka makakakita? Nasalanta ka na, namatayan ka na, nasiraan ka na ng bahay, nawalan ka na ng hanap buhay. Pero ang pinunta ho ni Bongbong Marcos sa Cebu para magbenta ng 20 pesos na bigas. Anong utak meron ang isang punong ehekutibo? Imbis na ipamigay mo sa mga mamamayang nasalanta, bebentahan mo. Samantala, nung nakaraan, dahil kay Speaker may AX, dahil kay Speaker may tupad, dahil kay Speaker may akap, dahil kay Speaker may AEPS, dahil kay Speaker may baha, dahil kay Speaker may control project na corrupt. Mr. Speaker, Cebu, Davao, Baguio, Zambales, ang lindol. Nasaan ang speaker na namimigay, namumudmod ng pera? Walay. Nasa ibang bansa. Tama po ba ako? Ibang klaseng magkasakit, magpapacheck up lang sa ibang bansa pa. Magpapacheck up. Pera ng taong bayan ang ginagastos. Hoy, hindi nyo mapipigilan ito. Tagtagan nyo pa yung cloud seeding nyo. Mga kababayan, marami ang nagsasabi, konti daw tayo. Hindi totoo yun. Alam nyo kung bakit kayo nandito? Dahil nararanasan nyo ang hirap ng gobyernong Marcos na ito. Bawat isa sa inyo, ako, ikaw, tayo, mga kaibigan nating mga kapulisan, nagbabayad kayo ng tax. Yung tax na yan, ang ginagamit ho na pera ng gobyerno. Na ngayon, mga kababayan, natuklasan. Matagal na ho namin natuklasan. 2024 pa. Pero hindi inaksyonan. Kasi ang katwiran ho ni Mr. Bongbong Marcos ay binangga ng barko ang flood control. Sinabi ni Bongbong Marcos na overwhelm lang. Sabi ng kongresista, kasalanan ng Dolomite yan. Pero nakita ko mga kabayan, anong dahilan kung bakit may flood bakit baha ang NCR, bakit baha ang bawat probinsya, may mga ghost project. Yung pala ang dahilan. Bakit mo pinabayaan ng ganito katagal at ngayon magtatayo ka ng ICI? Kung hindi pa lang mangmang ang punong ehekutibo, kung baga naman nagtayo ka ng isang komisyon na magbabantay dyan
sisiguraduhin hindi substandard ang kanilang ginagawa, hindi nanakawin ang pondo ng bayan, hindi mauuwi sa Ghost Project, di sana walang ICI. Kaya lang, pinuwag ang PACC na tinaguyod ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kung saan nagbabantay sa korupsyon. Nung nawala ang nagbabantay sa korupsyon, nalibre sila sa korupsyon. Bakit mo gagamutin ang sugat kung kaya mo namang huwag sugatan? Ang ICI ay nanggagamot. Samantalang, nung pinirmahan niya ang General Appropriation Act, pwede mo naman pabantay yan. Ibig sabihin, meron ho tayong presidente na sobrang weak leader. Tama? Mga kababayan, kung ang ibang bansa ay wala ng tiwala sa gobyerno ni Bongbong Marcos, tanging mga tangalista na lang, loyalista, ang kanyang napuputol. Bakit? Uulitin ko ulit ito. SK, South Korea, nangihiram ng pera ang gobyerno ni Marcos. Pinahiram ba? Hindi mo mapuputol. Anong sabi niya? Ayoko, marami magnanakaw sa inyo. Pinahiram, pero pinahiram kasi pinahiram. Ito, hindi mapapasinungalingan. Mismong pinsan niya ang nagsabi, wala na Amerika. Yung mga investor doon, wala na. Bakit? Anong dahilan? Kasi sa korupsyon sa Pilipinas. Kung ibang bansa po, mga kababayan, wala lang tiwala sa gobyerno ni Bongbong Marcos. Tayo na lang ho, mga Pilipino, ang nagpapauto kay Bongbong Marcos. Kung yung mga kapitbahay nating bansa, wala nang tiwala sa kanya, bakit marami pa ho na mga Pilipino na ayaw sumama o di kaya mga keyboard warrior lamang ang tatapang pagdating po sa mga comment section? Tama mali? Alam niyo po, sa tingin ko, pinaparusahan na po ng kalikasan si Bongbong Marcos. Nung sinabi niya, meron tayong 5,500 flood control project in 2 days, na fact check siya. Tama mali? Ngayon, mula sa Kabisayan hanggang Mindanao, hanggang Central Luzon, hindi po tayo tinitigilan ng lindol. Inuuga ka na, BBM! Inuuga na ang Pilipinas dahil sa pamumuno mo. Nililindol na ang Pilipinas dahil sa iyo. Hindi ka ba mag-iisip? Tayo po, nandito, hindi tayo manggugulo. Mag-ingat po tayong lahat dahil ang gobyernong ito ay balat sibuyas. Konting bahagyang makapagsalita ka, nakamonitor ang NBI, nakamonitor ang PNP, bagamat kakampiyon natin sila, magugulat ka na lang, may imbitasyon ka na, inciting and sedition. Kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, may nakulong po bang vlogger? Meron! Mas malupit pa nga nung panahon niya ang mga kritiko. Yung mga nagrarally, pinapapasok niya, kinauusap niya. Ngayon, mga nagrarally, hinaharangan na ho. Hinaharangan. Imbis na kausapin ng leader, makipagpulong, anong ginagawa ho nila? Disperse. Di ba? Etong grupong ito, sa mga kapulisan, maraming salamat po sa mga nagbabantay. Ang grupong ito, hindi po ito manggugulo. Panawagan po ito, pangungonsensya, kung may konsensya, si Bongbong Marcos. Pasalamatan natin yan. Dahil yung mga kapulisan nandito, hindi po natin kalaban yan.
ang bantayan nila yung manggugulo po sa atin dito, kamukha po sa ginawa po nila nung tayo ay nasa liwasan, pumunta sa Mindiola, hindi po natin kasama yan. Kaya mga kabayan, ang solusyon ng bansang Pilipinas para ho bumalik ang respeto at dignidad ng bawat Pilipino, Bongbong Marcos, mag-graceful exit ka na. Malapit na. Bumaba ka na. Bumaba ka na! Bumaba ka na. Bumaba ka na! Muli, sa mga minamahal po naming nakakapakinig dito, isipin nyo na lang ho, sa loob po ng maraming presidente, sa administrasyon lang ni Marcos, nakapanood tayo na pinapatawag yung mga vlogger sa Kongreso. Kinakasuhan. Di ba? Tanging dito lang ho, mga kabayan, sa administrasyong Marcos na yan. Bakit hindi nangyari noon yan? Actually, nangyari nga noon yan eh. Nung panahon po, nung tatay. Nung tatay. Way back. Bata pa ako noong 70s, 80s. Lahat siyang kontrolado ang mainstream media. Di ba? Ngayon, kontrolado pa rin ang mainstream media. Ewan ko lang kung ilalabas yung kanina. May nakita ako mainstream media kanina dito. Channel 7. Di ba? Pero pansinin nyo, sumisigaw ho tayo, ipinaglalaban ho natin ang anti-corruption. May nakita ba kayong mga mainstream media? Bakit? Natatakot sila na mapersilapit sila. Tama mali? O ngayon, ipanawagan po natin sa mga vlogger, ano ho, papuntahin nyo po dito yung makakapunta, bumalo po kayo sa pagtitipong ito sa isang mapayapang pagtitipon. Uulitin ko, walang manggugulo rito. Muli, maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat. Mabuhay po tayong lahat. Okay, maraming salamat po kapatid na Dan Chan.